Hello, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat mga ka-maestro. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng ating mga tagapanood. So, kung first time niyo lang po akong napapanood, please consider to follow, like, share, at paki-comment lang din po kung ano yung inyong mga punto de vista, kung ano inyong pananaw, opinyon base sa pag-uusapan natin ngayon. So, makikita niyo naman po sa paksa sa ilalim nito, sa itaas nito, ano-ano ba yung mga palatandaan na hindi totoo sa'yo ang isang tao. Okey, ibig sabihin plastic ang pakikitungo sa'yo. Okey, narito ang ilang mga palatandaan na maaari nating mapansin sa isang tao na hindi totoo ang pakikitungo sa atin. Number one na palatandaan, laging may sariling agenda. 'Pag sinabi nating laging may sariling agenda, ang pakikipagkaibigan lamang sa'yo ay kapag mayroong kailangan sa'yo. Ibig sabihin, gusto nila receiver lang siya ng receive, tanggap lang siya ng tanggap. Okey, makikipagkailangan sorry sa pag-burp, makikipagkaibigan sa'yo dahil may kailangan lamang sa'yo. So, itong mga taong hindi totoo sa'yo. Ikalawa, biglang mabait, okey? Kung may hinihingi o pabor na gusto para sa iyo. Kapag ang isang tao ay hindi naman dating gano'n kabait sa iyo, ay hindi ka pinapansin at biglang bumait sa iyo at may hinihinging pabor sa iyo which is not normal sa kanya, meron siyang hindi totoong pakikipagkapwa o pakikitungo sa'yo. Ikalawa, na mapapansin natin sa mga taong hindi totoo ang pakikitungo sa atin, sila yung mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga salita, okey? Sino ba ito? Palaging may mga pangako pero hindi naman ginagawa. Alam na nila na self-explanatory yun. Mangangako pero hindi naman ginagawa. Ibig sabihin, iba yung intensyon nila sa'yo. Kung meron silang isang salita sa kanilang sinasabi, ibig sabihin totoo sila sa'yo. 'Di ba nagagalit tayo, naaasar tayo, na-upset tayo kapag yung taong tinuturing natin na kaibigan ay may sinabi sa atin, may ipinangako sa atin, pero hindi naman niya ginawa, okey? Example, kunyari sa trabaho, kunyari lang meron kang boss, 'no, mataas ang respeto mo sa kanya. Tapos pinangakuan ka niya na, "Wag kang mag-alala kasi masipag ka namang magtrabaho, tutulungan kita. Since ako yung boss mo, ay ire-recommend kita sa salary increment." Pinangakuan ka ng ganyan, pero hindi niya tinupad, ibig sabihin hindi totoo yung pakikitungo niya sa'yo. Pina-plastic ka lang niya, okey? Kaya pa bang dahilan ng hindi tumutupad sa isang salita ay maraming dahilan o palusot kapag hindi natupad ang sinabi, 'di ba? Siyempre maghahanap ka sa kanya, "Sir," o kaya, "Boss," o kaya, "Ma'am, 'di ba sabi mo sa'kin, pangako mo sa'kin 'tong taon na 'to ay tutulungan mo ako magkaroon ng increment." 'Pag marami siyang mga "Ay kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito." So, maraming dahilan para malusot ang kanyang mga pangako hindi tinupad. So, hindi siya totoo sa pakikitungo sa'yo. Ikatlo, hindi consistent ang kilos o mga gawi at ang kanyang mga salita. 'Pag sinabing consistent, hindi umaakma sa lahat ng sitwasyon o panahon ng inyong buhay. Ito yung mga walang consistency. Iba ang sinasabi sa iba't ibang mga tao. Sa iyo mabuti, pero sa kabila ay hindi maganda. Okey, mabait kapag kaharap mo, pero kapag talikod mo, meron kang nalalaman na sinasabi sa ibang tao. Sa madaling salita, sila yung mga backfighter o mga backstabber, okey? Maayos kapag kaharap mo, pero 'pag talikod mo, he or she is saying something bad against you. So, hindi yan mo mako-consider ng mga taong mapapagkatiwalaan o totoo sa'yo. Ika-4, hindi interesado sa'yo bilang isang tao, okey? Wala siyang deeper concern or interest sa iyo bilang kaibigan o bilang tao o bilang malapit sa kanya. Hindi siya nakikinig kapag may mga problema ka. Kapag ang isang tao sinasabihan mo ng problema na kino-consider mo, na maaasahan mo at pasok dito, labas dito, na wala man lang pagpapayo sa'yo, huwag ka ng umasa. Hindi siya totoo sa'yo. Dahil hindi siya nakikinig sa mga sentiments, sa mga problema o mga luggage mo sa iyong buhay o sa iyong puso. Hindi rin siya marunong makiramay o makisama
kung hindi siya ang sentro ng usapan. Kapag ang gusto niya palaging siya yung sentro, sa kanya naka-focus yung attention, pero 'pag ang attention niya nasa iyo na, hindi na siya natutuwa, hindi siya totoong tao sa'yo. Ikalima, laging ikaw ang nagbibigay. Yan, danas na danas ko yan sa aking pamumuhay bilang isang tao. Laging ikaw na ang giver. Hindi mo man lamang na maramdaman na ikaw ay maka-receive. Kapag ang isang tao ay lagi ng tanggap lang ng tanggap, ay hindi siya nag-aalok ng tulong kapag ikaw naman ang nangangailangan. Hindi totoong tao yan. Tanggap lang ng tanggap. Laging ikaw ang nagbibigay. Parang one-sided ang relasyon. Ikaw lang ang nagbibigay ng effort, pero siya wala namang effort. So, yan ang mga taong hindi totoo. Okay? O pinaplastic ka lang. Okay? Ika-anim, pwede natin pagbasihan ng isang tao ay totoo ang pakikitungo sa atin, ay pinipilit kang magbago para sa kanila. Okay? They are trying to change your lifestyle, your attitude, because they want you to be like them. Hindi tinatanggap ang tunay mong pagkatao. Okay? Yung iyong preference, kung ang iyong upbringing, kung gusto nilang makatulad ka nila, ibig sabihin hindi sila totoong mga tao. Dapat kung meron tayong tunay na kaibigan, tatanggapin ka sa kung ano ang preference mo, kung ano ang gusto mo sa iyong sarili, kung anong pagkataon mo, kung anong kalakasan at kahinaan mo. Pagka gusto lang nila na ang level nila ang masusundan mo, susunod ka sa kanilang mga gusto, hindi sila totoong mga kaibigan. Sila po ay mga plastic na tao. Huwag kang umasa na magiging matagumpay ka na kasama mo sila. Okay? Sa pampalatandaan na hindi totoo sa iyo ang isang tao, kinokontrol ka o pinipilit kang sumunod sa mga bagay na labag sa kagustuhan mo. Okay? Hindi sila totoong tao. Kapag ang isang tao, ang tinuturing mong maibigan o ginagalang mong tao, ay pinipilit kang gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban mo at alam niya sa sarili niya na mali ito, huwag ka nang pumanig. Magkakasala ka lang. Layuan mo ang ganyang mga tao dahil hindi ka mapapabuti. Dahil hindi nga sila mga totoong tao. Sila ay mga plastic, sila ay mga orokan na brand ng plastic. Okay lang sana kung Tupperware, merong value. Joke lang, no? Ikapito, yan, sinasabi ko sa inyo, pagiging plastic o pakitang tao lang. Ang common term natin ay plastic. Pag sinabi nating plastic, stretchable yan. Puwedeng malusaw, puwedeng hindi, puwedeng marumihan, puwedeng makabuo. It can break and it can make, 'di ba? Kaya nga plastic, eh, pakitang tao lang ang pakikitungo sa iyo. Ano ba yung palatandaan ng pakitang tao lang ang ginagawa sa iyong pakikisama ng isang taong tinuturing mo na kaibigan o anuman o nirerespeto mo bilang isang tao. Kaya mabait sila sa social media o kapag may ibang tao, pero malamig o iba ang trato kapag kayo na lang dalawa. Ibig sabihin, kunyari social media influencer siya, ipapakita niya sa mga tao na, dito ako ay mag-giver, natutulong ako ganyan, mabait ako magbigay ng payo, ganyan. Pero in personal life, out of the camera, nagmumura, naninira, okay, namamahamak ng kapwa, yun ang mga plastic na tao, yung dapat niyong iingatan. At sa halatang scripted o pilit ang kabaitan, gamitin niyo ang inyong discernment. Gamitin niyo ang inyong wisdom. So, alam na alam natin, of course, tao tayo. Kahit hindi man kayo graduate ng psychologist, hindi man kayo psychometrician, gamitin niyo yung inyong sixth sense, which is the common sense. Dapat alam ninyo kung plastic o scripted lang ang kabaitang ipinapakita sa inyo ng isang tao. Okay? Gamitin natin ang ating wisdom. That is more That is better than head knowledge. Okay? Gamitin natin ang ating discernment or wisdom, yung proper judgment, okay, by the guidance of the Holy Spirit. Madi-discern nyo yan. Okay? At ikawalo, na masasabi nating palatandaan ng hindi totoo sa iyong isang tao, mabilis magbago ng ugali depende sa sitwasyon. Okay? Kapag may kasama kang silang mas mataas sa iyo, bigla kang binabaliwala. Yan, napakadaming ganyang mga tao. 'Pag ang tingin nila sa kanya, I am the king of the world, I am the lords of the lords." Mababa ka lang, tagapagsilbi ka lang, manager ako, masyadong egocentric. Stay away from those people. You will not grow with them, okay? Masyadong egocentric, masyadong self-conceited, masyadong mean. Stay away from those people. Hindi ka kabilang sa kanila,
hindi ka tinatanggap, nabababa ka kaysa sa kanila o hindi ka nila ka-level, stay away from them, you will not grow. You will not grow, I'm telling you. Okay? At ang huli, hindi ka ipinagmamalaki o itinatago ka sa ibang tao. Kapag ang isang tao ay hindi proud sa iyo, okay? Tinuturing mong kaibigan, pero hindi man lang binu-boost ang moral mo o hindi ka ini-introduce na, nakakatuwa ito si Renato Feliciano. Kunyari ano, napakabuti nitong katrabaho, napaka-industrious, he have a different sense of initiative. 'Pag wala kang narinig ganyan, pero alam mo naman sa sarili mo na gumagawa ka ng mabuti at hindi ka kino-commend ng kunyari ng boss mo, eh, ibig sabihin pinaplastik ka lang ng boss mo, pinaplastik ka lang ng kaibigan mo, okey? Dapat naririnig mo 'yan, yung hindi ka tinatago, hindi ka ikinakahiya. So 'yan lang po ang ilang mga palatandaan o mga senyales na hindi totoo ang isang tao sa'yo. Maging katrabaho mo man, okey, tinuturing mong kaibigan, maging asawa o nililigawan. So 'yun lang po mga ka-meso, sana po meron kayong natutunan dito, maging mapagmatyag sabi nga ni Kuya Kim 'no, maging mapanglawin tayo. Maging matyag tayo sa mga taong nakakaharap natin. Hindi lahat ng nakangiti sa atin ay totoo. Merong ngiting aso, merong ngiting kabayo. Ang ngiting aso, santong kabayo, 'di ba? Ganyan. Banal na aso, santong kabayo. Yung mga banal na aso, yun yung mga feeling natin 'no, very holy, very very mabait 'no, very kind and soft-hearted. Pero behind it ay santo sila pero kabayo ang pini-feature. So, that is really very metaphorical or figurative. So, yun po mga kabats. So, once again, if this is the first time that you're watching me over here, please consider to follow, like, and share. At paki-comment na lang din po yung inyong mga punto vista o stand dito sa ating topic for today. Once again, this is your guru teacher, Master Manalo, always saying spread love, kindness, quote unquote, positivity. Bye for now, and see you in the next vlog. Paalam!